Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So, noong mga ilang araw po nagdaan ay dinalaw po ako ng Diyos. At ito po ang sabi niya sa akin, na pag tayo raw po ay nagtitipon, ito daw po yung mga bagay nating dapat asahan mula sa Kanya. Number 1, an encounter with Him. An encounter with Him. And the Lord Jesus said in Matthew 18:18-20 this word, "Assuredly, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, I say to you, that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 gathered together in my name, I am there in the midst of them." I am there in the midst of them. I am there in the midst of them. So, nangako po siya na pag tayo po ay nagtipon-tipon, siya po ay suma sa ating kalagitnaan. At hindi po siya suma sa ating kalagitnaan nang wala pong dahilan. Ano po ang dahilan? Gusto po niyang bigyan tayo ng karanasan. Gusto niya po tayong dalawin. Gusto niya po tayong dali sa isang mataas na kalagayang kinalalagyan niya. So in obedience to His word, to His specific command, kinakailangan, ito po yung ina-expect natin pag tayo po ay dadalo. Huwag po tayong dumalo lamang dahil kailangang dumalo. Let us obey the Lord. He is in our midst. Mula sa tahanan natin patungo po ng bahay-sambahan, yung atin po mga puso ay nananabik na siya po'y maranasan. Magbubukas pa lang po kayo ng inyo pong mga television, ng inyo pong mga radio, ng inyo pong mga Facebook para tumunghay sa live streaming, nananabik na po ang puso nyo na ma-encounter ang Diyos. Dahil ito pong encounter sa Kanya, ang magiging daan upang mapabilis yung atin pong perfection o pagiging kagaya niya. Kaya sa atin pong private intimacy, deep intimacy with the Lord, ay tinatransform niya tayo from glory to glory. At gusto niya ito po ay magpatuloy pag tayo po ay nagkakatipon-tipon. At ang maganda po dito, kung yung atin po mga desire ay nagsama-sama na masyadong mataas, yung atin pong uhat gutom po ay nagtagpo. Can you imagine kung gaano kalaking bisitasyon po magaganap? Can you imagine kung gaano pong kalaking revealing ng sarili ng Panginoong Hesus ang gagawin niya sa bawat isa sa atin? Ito po ang isa sa pinakamalaki niyang desire in this end time bago po siya bumaba. Yung maintindihan natin, He's not only in us, with us, but He is so close to us. Gusto po niyang i-manifest yung kanyang sarili sa atin in a very tangible way. Gusto po niyang maintindihan natin by experience, siya po'y buhay na buhay. Na yung atin pong Diyos na minamahal, sinasamba, sinusunod, pinapanampalataya na buhay na buhay. Yun po yung isang clear distinction ng pagkakaiba ng authenticated biblical Christianity doon po sa religion. Ano man pong klase yun.
At yun po yung pagkakaiba ng authenticated biblical living like Jesus Christianity doon po sa nangyayaring services na ginagawa po ng mga kapatiran sa iba't ibang fellowship here and abroad. Sometimes they talk about the Lord, but for us, we always experience the Lord. Napakaganda po ng statement niya. And I pray na habang ito po'y inuulit ko sa inyo, ay ikuwi ng Holy Spirit ang inyo pong buong katauhan. For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. I am there in the midst of them. Kung yung nga pong personal na experience natin ay inandoon ng Lord. Kagaya po nung nakalipas na mga araw, I am praying alone with God. Then, habang ako po ay nakaluhod at sumasamba, desiring nothing, no one but the Lord. I see the Lord stand before me and receive my worship. Receive my life offering. Receive my sacrificial life as I rededicate it to Him. How much more kung dalawa pa po tayo. 3, 4, 5, 7. 100 o 1,000. Kita niyo po kung gaano niya tayo kamahal. Kung gaano kalaki po yung mithiin niyang i-prove sa atin paulit-ulit na siya po'y buhay na buhay. Na siya po'y pwedeng maranasan araw-araw, maya't maya, oras-oras. Nagandahan po kasi rito sa mga experiences dito, personally and corporately, ay yung lagi kang nakukwikin. Privately and then publicly. Personally and then corporately. Yung buhay na buhay ang Diyos sa iyo. Yun naman kasi ang magiging daan upang ang bansang ito'y maligtas. Na pwede po mga kapatiran nating bishop, scholar, theologian, professor ng mga Bible college, at bawat isa sa Bible mangaral, magturo. Sabihin na natin tama po ang kanilang theology, maganda yung kanilang homiletics, perfect yung kanilang hermeneutics. But without the manifest presence of the Lord, head knowledge lang pong ipoproduce nun. Si Jesus po ay hindi nila hangarin ng malalim. Kasi the more we taste and experience the Lord, we want to have the Lord. The more we are with the Lord, and the more the Lord reveal Himself to us. Not only He draw us closer to Him, but we become one in everything under His Lordship and leadership. Wala na po tayo struggle sa mind niya, sa thought niya, sa plano niya, yung feeling niya, because He totally invaded us. At yung kanya pong pagtira sa atin ay hindi na po nonsense, but our very life, our living. And you talk about miracles, ganun lang po kadali yun. Alala ko nga po yung testimony kaninang maga rito. Ilang weeks ko na pong ini-enjoy yung pagtuturo rito ng umaga at saka ng hapon. And I'm so thankful to God na He's with me. Na hindi ko po ini-expect na maririnig ko po yung testimony na yun. Kaya alam nyo, yung dami nang nagtitestify, mahirap po siyang i-recall, malibang isulat.
At mahirap siyang i-retain sa mind, malibang i-review. Kaya ngayon, pagtitake note, mahalaga yan. So, nag-testify po si nanay kanina, sabi niya, yung aking apo nag-suicide at siya'y namatay. And I asked tatay's prayer. At nung siya'y pinanalangin ni tatay, siya'y nabuhay. So, isa lang po yun doon sa sinasabi kong miracles are made easy when you always experience the Lord. Kaya part ng ating walking with the Lord, living with the Lord and for the Lord, is an everyday encounter with the Lord. Sino ba naman sa atin na makakasurvive sa isang araw, fasting ka o hindi nang hindi ka iinom ng tubig? 80% ng bahagi ng katawan natin ay water. So wala na kailangan magsabi pa sa ating uminom ng tubig. Kasi yung buong katawan natin dinidiktahan tayo, minumove tayo na uminom ng tubig. Ganito rin po sa sinasabi ko. Na yung puso natin, lagi tayong dinidiktahan to desire the Lord. To be with the Lord. To seek the Lord. Ito lang ang way para mapulpil yung 1 Thessalonians 5:17 na sinasabi ron, pray without ceasing. And prayer is intimacy with God and intercession for others. Ikaw ay Jesus conscious. Especially, He's preparing us for His imminent coming. Yun po yung any moment rapture of the church. Na kailangan, bago po bumaba ang groom, yung pag-ibig ng bride sa kanya ay palaki ng palaki, palalim ng palalim. Dahil mapanganib po na nag-aantay ang marami ng rapture at minimiting mapakasalan siya ng Lord. Pero yung pag-ibig niya sa Lord, almost wala na. Ito po, malaking warning to sa Pentecostal churches, sa mga full gospel churches, sa mga prophetic at mga so-called apostolic. Hindi sapat na nabaptize ka ng Holy Spirit. Hindi siya sapat. Hindi sapat na natatouch ka weekly, monthly, o thrice a month, o every 6 months, o once a year. Delikado po yun. Alala niyo po yung sinabi ng Lord about the 10 virgins in Matthew 25:1-13. 10 po yung virgin na yon, nag-aantay ng pagdating po ng groom. Yung 5 po tinawag na wise, 5 ay tinawag na stupid or foolish or unwise. Ano pong pagkakaiba nung 5 virgin? Parehas naman silang nag-aantay sa pagdating ng groom. Comparatively, as for us, that is the Lord. And we must be the 5 wise virgin, not the 5 foolish or unwise virgin. Lahat naman ay nag-aabang. Pero naiwanan po yung 5 unwise. Kasi meron naman silang oil. Pero ang problem, sapat lang. At nung parating na po ang bridegroom, wala na pong ilaw yung lampara nila. Kukuha pa sila ng oil. Pero late na. Dumating na po ang bridegroom. Unlike po yung 5, hindi lang sila may oil, which is the type of the Holy Spirit, kundi meron silang sobrang langis. So, ito po yung urgent warning sa mga anak ng Diyos. Lalo na po sa mga nasa fivefold, gaya ng mga nagkiklaim na sila po apostle na dapat i-prove. Nagsasabing sila ay prophet na dapat i-prove. Nagsasabing sila evangelist, pastor, teacher, at mga bishops na dapat i-prove. Ito pong truth na ito hindi mo pwedeng ignore because it speaks about the last days and define the Lord's condition in these last days. Kaya, yung malaking mithiin na maranasan ng Lord personally,
And collectively, as we gather in the church, palagi, napakahalaga. Idagdag pa sa istoryang ito ay walang iba pong nagnanarrate, nagkukwento, but Jesus Himself. So pag sinabing ang Panginoong Jesucristo po mismo yung nagkukwento, ang sabihin, ito po ay very serious matter. Hindi niya pinagkatiwala sa iba na gawin. Gagaya nung kailangan niya ng sasakyan, yung asno, papasok ng Jerusalem, nag-utos siya na kunin po yung donkey na hindi pa nasasakyan ng sino man. Pero ito, wala po siyang envoy. Wala siyang herald. Siya mismo yung nagsasalita. So, it needs our earnest attention and wholehearted seriousness. Isa nga rin po reason ito kung bakit hindi tumitigil yung mga prayer and fasting na yan. Hindi lang para i-maintain yung ating spirituality, kundi i-increase yung desire natin sa Lord. Kasi alam niyo yung private personal communion sa Lord. Hindi mo pwedeng gawing secondary yan Lagi mo siyang priority. Kasi walang ibang way para mapagtibay mo yung relasyon mo sa Diyos. Una sa lahat, kundi yung deep intimacy at encounter sa Kanya. Pag minis mo yun, yung relationship mo sa Kanya, shaky. Of course, alam mo yung theology, alam mo yung chapter at verses, na may memorize mo, nagtuturo ka. But the truth, yung relationship mo, shaky. Upside down. At magugulat ka na lang, you're serving the Lord wholeheartedly. Tapos nagpupuyat ka sa paglilingkod sa Kanya, ayaw mo magkulang ng tungkulin. Pero ang malungkot na istorya nito, malibang kausapin ka ng Diyos at gumamit siya ng ibang tao, saka mo lang maintindihan na ang priority mo pala, yung best friend mo, hindi siya. Hindi mo sinasadya yun, pero yun ang totoo. Kasi basta nag-text yung best friend mo, nag-message sa'yo, tumawag, nagmamadali kang mag-reply. Pero hindi mo naisip minsan, have you done that to the Lord? Ako naman, naniniwala ako sa marami. Hindi niya intention yun Pero yun na po ang simula ng secret idolatry. Nasa Lord ka pa rin, masipag ka. Mahal mo siya. Pero hindi siya ang priority mo. Kasi pag sinabing, ang Lord ang priority mo, hindi na naman nagaganap sa prayer yan Sa lahat ng bagay. Sa decision to choose. Kaya pag lagi mo pinipili ang Panginoon, sa panahong mamimili ka, wala ka ng reluctant o ano pang ibang option but to choose the Lord immediately at any cost. At yun yung gusto niya palaging makita at marinig siya yung lagi mong pinipili at pinaglalaban. Believe me, lugod na lugod siya ron. Yung wala kang option, but firmly you choose the Lord. Come what may. Hindi naman masama yung meron kang best friend Parehas kayong pastora, parehas kayong pastor, parehas kayong bishop, o mga full-time kaya, o magkakapatid sa pananampalataya. But let us be careful. So much careful. Or we miss the Lord. Kasi pwede yung best friend mo, pag laging message ng message yan, text ng text yan, nakukuha attention mo. Dapat ilagay sa Lord. Ang alam ko pag maraming ginagawa ang sinema, wala na siyang panahon magsasagot pa dyan sa mga best friend niya. Dami mong trabaho. Dami mong dapat gawin. Kasi kung consume ka talaga ng passion at devotion at urgency patungkol sa ginagawa mo, especially narinig mo yung salitang full blast the mandate, hindi statement yun, living yun Determination yun. So,
Ano pang distraction ang kailangan mo sa buhay? At sino pang distractor mo o detractor mo yung papayagan mong i-disturb ka? Dapat wala. Kaya marami pong secret idolatry sa church. Napakarami. Sobrang dami. Ano hindi yung mga yon? Masipag yun. Nadadagdagan sila. Nagpupuyat sa paglilingkod yun. Pagod yun. Wala kang masabi. Pero may secret idolatry yun. At hindi alam ng marami, itong relationship na ito is a gap between her and the Lord, between him and the Lord, and between them and the Lord. Pag hindi po ito naagapan, dangerous ito. Both of them will lose the privilege to serve the Lord. Nilang po yan doon sa magbe-best friend, sa may mga boyfriend at girlfriend. Kasi napakarami po riyan. Si Pastora, iniwan yung Panginoon at yung tawag dahil sa lalaki. Nakakalungkot po yun. In fact, maaaring hindi gusto na marami yung term na yan, pero yun ang sabi ng Bible, karimari-marim po sa mata ng Diyos yun. Magpalit mo si Jesus sa lalaki. Yun din naman si brother. Dahil kay sister hindi na siya nagpastor. Pinagpalit yung tawag niya kay sister. Nakakalungkot po yun. Karimari-marim po yun. Iwanan mo yung Diyos na tumawag sa iyo dahil kay brother. Napakahirap isipin kung gaano po kalaking kataksilan ito. Okay sana kung si brother yung pinako sa krus O si sister kaya. Kaso si Jesus naman. Napakasimple lang Hindi naman masamang magmahal. Alam niyo po yung iba pong matitigas yung ulo. Sila talaga yung nagpahamak ng kaisa-isa nilang kaluluwa Ano sabi po ng Proverbs 12:1? Whoever disregard correction is stupid. Yun po yung sabi ron. Yun daw po, ayaw po ng correction is stupid. It will bring them to their destruction. Alam niyo, yung mga serious admonition, reminder ng Lord, hindi po nginingitian lang yan. Siniseryoso yan. Hindi nakukuha sa ngiti-ngiti yan. Kasi maraming ganun Pag kino-correct, ngingiti lang. Okay naman kasi gusto niya laging maging masaya sa buhay. But believe me, it's more than smiling. They must take that seriously. Because pag ang Lord ang involved, hindi mo siya pwedeng i-ignore. At wala kang option rito but to decide. Ang maganda kasing best friend talaga yung Holy Spirit. Ilalapit ka niya kay Jesus. Hindi ka niya gagambalain sa mga bagay na pangsarili. Palagi ka niyang idodoro closer kay Jesus. Nang unbeliever po ako, hindi alam ng mga magulang yung problema ng mga anak nila Pero yung mga best friend alam. It's wrong. Totally wrong. Nagulat ako, ako po'y naligtas hanggang naging lingkod ng Diyos hanggang ngayon. Marami pong mga secret yung mag-best friend na yung nagkakaalaman. Hindi alam ng mga magulang nila o ng mga namumuno. It's wrong. It's dangerous. Yan yung simula ng sin. Kasi kadalasan yung mga magbe-best friend, lagi sila yung magkakasama, hindi naman kailangan magkasama sila. Alam nyo, Lord, nagsiselos.
Kulang na lang sabihin, bakit lagi kayong magkasama? Parang ayaw niya na maghiwalay. Pati pa ba naman sa pagkakape, pag-aalmusal, kakainin, isusuot, pupuntahan, sasakyan kayo pa rin. How about me? Alangod po ang Lord. Of course, hindi po masamang may kaibigan, lalo kapatiran, dapat yun. Pero ang sinasabi natin, pag wala na po siyang limitasyon at walang rule, dangerous po yun. Yan yung naintindihan ko nung unti-unti ako nawala ng mga kaibigan eh. Kasi alam niyo na, unbeliever ako, friendly ako hanggang ngayon. Nagulat na lang ako. Wala na akong kaibigan, isang araw na nagising ako. Sabi ko, Lord, ano ba kasalanan ko? Bakit iniwan nila ako? Sabi niya, ako may gawa. I'm protecting you. I'm protecting the mandate. You cannot finish it if they're hanging. And you're hanging with them. They must go. And you must stay. Nakita niyo yung kabutihan ng Diyos, ano? Kaya grabe po yung kagalakan ko noon eh. At doon ko po na kaya revelation na gusto ni Jesus na palagi niya po tayong maangkin. Yung masolo. In fact, doon po ako laging dinadalo noon pag nag-iisa na ako eh. Sa kapag isa na ako, andiyan na ang Lord. Hindi lang sa panahon ng trial, as Apostle Paul said, panahon ng persecution, the Lord stood with me. But whenever I go, whenever we go, the Lord is stand with us. Kaya gusto niya pong manabik tayo sa Kanya. At dapat yung mga pananabik na yun sa mga best friend natin, ano? Dapat nalipat sa Lord lahat yan. Isa nga, tinanong ko ni nanay, sabi niya pa, gaano mo ako kamahal? Sabi ko, wag mo akong tanongin ng ganun. Dapat ang tanong hanggang kailan mo ako mahal? Kasi yung tanong na gaano, pwede kong sabihin 100% kagaya ng iba, pero hindi naman forever yun. Kaya ang tanong dapat, hanggang kailan mo ako mahal? Kung sinabi kong forever, yun ang ibig sabihin na yung pag-ibig ko sa iyo, sakdal. Sabi niya, hindi mo ba ako namimiss? Of course, God knows. Pag mahal ko ang isang tao, mahal natin ang isang tao, namimiss natin. Bakit hindi mo ako naku-communicate nung nakalipas? I'm busy with the Lord. You understand that. And you must do the same thing. Ngayon, na-enjoy niya po yung pag-aayuno niya. Nakakapitong araw na siya. Sabi niya, 2 araw bago mag-anniversary, sa araw po siya magbe-break. So the Lord is working. Kaya tayo, may mga ganitong privilege sa Lord. Tayo nagtuturo sa mga asawa natin, kung tayo mga bishop at pastor sa kongregasyon, cell group leader, kapatiran, sa bawat isa. We learn a lot from each other. We learn a lot. Lalo na spiritual sila, malalim ang lakad. Paano po ba magiging top ang mga anak ng Diyos sa gitna ng krisis? Sa gitna ng problema ng mundong ito, sa gitna po ng maraming testing and trials of faith. Paano? Ano pong sabi ni Paul? In my first trial or defense, they abandoned me, but the Lord stood with me and strengthened me. That's it. It's the Lord. You must experience the Lord. Anong sabi ng Psalm 73:26? Anong sabi po ng psalmist? The Lord is the strength of my heart. Nobody, no best friend, no person, no anybody but the Lord. Yung mga kapatiran, bawat isa sa atin, encourager. Maganda po yun. Yung ating mga best friend. Pero ang talagang strength, galing sa Lord.
Yung encouragement, in-inspire ka niya eh. Minamotivate. But the strength, the full strength, the solid strength, the unshakable strength comes from the Lord. Sabik na sabik po ang Panginoong Hesus na maintindihan niyo po itong revelation to. Bababa na siya. Ang hinahanap niya, hindi po yung maraming pera, magaling kumanta, maraming best friend, the best yung best friend. O, sino pa pong boyfriend at girlfriend niya kung ano pa po meron siyang plano sa buhay. Ang hinahanap po niya yung grabe yung pag-ibig sa kanya. Alam niya, nagmamahal sa Lord. Mature siya o hindi, bago pa lang o matagal na. Hindi niya pag-aantayin ng Lord, lalo na tinatawag siya. Hindi niya pag-aantayin ng Lord kasi mahal na mahal niya eh. Lalo na kung may hinihingi sa kanya. Hindi niya pag-aantayin ng Lord kasi mahal na mahal niya, lalo na kung may pinagagawa sa kanya. Yan yung nature na totoong nagmamahal sa Lord. Bago ka pa lang, o matagal ka na, mature ka o immature ka, o pastor ka o kongregasyon ka, intercessor ka o worshiper ka, o warrior ka, full-time ka o hindi ka full-time. Basta lahat na nagmamahal sa Lord. Hindi niya pag-aantayin ang mahal niya. Amen. Amen. Ay, ito niyo si Mary, wala siyang pakialam, kahit di siya inimbita ni Simon na Pariseo, mahalaga sa kanya si Jesus. Alam naman ni Mary, may persecution yun eh. Alam niya yun. Matinding persecution po yun. Pwede siyang kalagkarin palabas ng bahay ni Simon na Pariseo, batuhin. Ayun po yung consequences. Alam niya yun. Pero bali, wala sa kanya. Ang mahalaga sa kanya, si Jesus. Kaganda, no? Kung ganito po yung pag-ibig ng lahat sa Lord, ano? Pwedeng one day lang yung fasting mo, nagpo 40 days ka, pero meron kang secret idolatry sa puso. Parehas lang po yun. Wala kasi yan doon sa haba ng 40 days mo, one day ka lang eh. Nasa pagpayag mo yan kung ano ipapasok mo sa puso mo. Kaya, para walang secret idolatry at idol sa puso, choose to be close to Jesus. So close to Jesus. Amen. Ang mahalaga kay Mary, si Jesus. Alam niya po yung stake ng consequences. Alam niya yun. Wala siyang pakialam. Kaya na ako, tinanong ng mga kamag-anak ko eh, ba't ko iniwan yung profession? Isa lang ang sagot ko, I love the Lord. Paano raw ako mabubuhay? It's up to the Lord. Ang mahalaga sa akin is to be with the Lord. To obey the Lord. Dahil na naman talaga ang definition ng love eh. You express it. Hindi yung puro ka lang, I love you, Lord. I was made to love you. I am for you, Lord. Puro compassion lang yun. Put that into action. Make it your life. The Lord is pleased. Pag yung puro ka, ito, lahat ito, kinita ko sa Lord to. Yung pag-abroad ko sa Lord to. Pag nakapunta ako, America, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Hong Kong, Macau, Japan, Singapore, Taiwan, Australia, Papua New Guinea, Cambodia, Vietnam. Okay, naging kapitan ng barko, piloto, o sa amang sulok ng mundo, at ako'y yumaman, sumagana. Sa Lord to lahat. Put that into action. Make it a reality. Kasi dami ko na po narinig na ganyan eh. Pero ilang ulit lang nananawagan ng Diyos, hindi man sila nagre-reply lang gusto. Alam niyo, when we say, I love you, Lord, He is so sincere. He wants to see it. Alam, minsan tayo, hindi naman natin sinasadya. Para tayong si Pedro.
Sinasabi natin, mahal kita, Panginoon. Sincerely naman tayo, no? Pero ang truth, hindi natin talaga naintindihan kung gaano kahalaga sa Kanya yan. At kung gaano kasagrado sa Kanya, yung sinasabi natin na dapat nating intindihin bago natin sabihin sa Kanya. Hindi naman siya tao na sasabihin mo lang, I love you, Lord, pagkatapos gano'n na lang. Ay kung pastor ka pa ng grace teaching na walang naitulong sa congregation, okay lang kasi na under grace ka. Kahit yung diablo nasa impyerno na, ang Diyos pa rin ang grasya, pero ang sininahatulan niya yun. Yung hypocrisy, karimari-marim sa kanya yun. Dahil itong panahon ito, gusto ng Lord na ang mga anak niya ay talagang intindihin yung truth na, Lord, I love you. Dapat intindihin mo. You are privileged not only to say that, but to prove that to Jesus. Kung hindi mo magagawa, walang i-utter na I love you, Lord. Okay lang kung sa kanta, kasi kanta yan Pero yung a vow, a promise, a pledge, a covenant, think about it. Hindi na kailangan dumami pa yung mga Pedro ng panahon niya. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwanan. Hindi nga niya iniwan, pero pinagkaluno naman niya ng 3 beses. At hindi nga niya iniwanan ng maigsi, mahaba, kasi nga nag-backslide siya. Naintindihan niyo po yun. Parang issue yan ng pagbibigay Halimbawa ng mga pledges sa television, sa radio, yung mga commitment natin sa Lord, sa dwelling place, mission travel, mission of love, o yung mga first fruit tithes and offerings. Ito naman. Ano lang naman to a test of love. Hindi naman to, for me, itong mga giving, hindi to major thing Ang major thing dito sa buhay natin, yung pumayag kang mamartir, kagaya ng mga apostle. Pero yung mga pera, hindi major thing yan. A very small thing. Ang major thing, yung gumugulong yung ulo mo dyan. Kagaya nila Paul, nila Peter, at inaalokan ng mga Nero na yan, ng mga Domitian na yan, nila Caligula, nila Caesar, na i-deny ang Lord, pero ang sagot mo ay more than conqueror at okay siyang gumulong yung ulo mo. Yun po yung major thing. Pero yung mga pera, hindi major thing. A very small thing. Ako itong ay mamahalin mo pa sa mata ng Diyos, a nonsense thing. Ito ano lang to, a test of love. Hindi na tanong ko, may pera ko, wala kang pera. Marami kang inipon sa United Arab Emirates, sa Amerika, sa Japan, sa mga bansang binanggit ko. At hindi ko nabanggit. O konti. Hindi na tanong ko, malaki sweldo mo, maliit, magpapakasal ka, hindi ka magpapakasal. Magkakaanak kayo, hindi kayo magkakaanak. Marami kayong programa sa buhay, o konti. Hindi itong issue rito It's a test of love. Ang issue rito is, if you want to prove your love to God, to the Lord Jesus Christ. And then you must believe His promises and obey His specific command. Yun po ang issue rito. Kasi kahit wala ka, kung naniniwala ka sa mga pangako niya at susundin mo yung mga utos niya, edi bless ka. Hello? Kaya yun yung issue Yun po yung test ng love. Hindi, maraming laman yung bank account mo, may checking account ka, wala kang checking account, o ano pang account yan. Ang issue rito, kung mahal mo siya, then you must believe His promises. You must obey His commands. Napakasimple po nun. Amen. Amen. Nakakalungkot po, ito pong backsliding French fries, potato chip, modern lukewarm Christianity.
inisyo po ng malaki yung pera, negosyo, trabaho, at pag-aasawa, at pag-abroad, at so-called magandang kinabukasan sa kanilang laborious work. No. It's a very small thing. Ang issue rito palagi ay yung undying devotion mo kay Jesus. Yung unshakable commitment mo sa Lord. Yung unending loyalty mo sa Lord. Yung firm decision mo to choose the Lord always. Ayaw na Lord na i-compare mo pa kung pipiliin mo siya eh. Gusto niya na maintindihan ng church, lalo na tayo Living Like Jesus Church, na pagpipili tayo, hindi mo na kailangan i-compare mo yan kung kani-kanino. You have to choose the Lord immediately. Yung pagpili urgent. Yun po yung nakakalugod sa Lord. Sa tingin kaya niyo, kakalugdan ng God the Father si Jesus? O hindi yan yung kanyang karakter? The same lang naman yung confession niya sa confession ng mga apostle, kagaya ni Paul. Anong sabi ng Lord? Iiwan niyo akong lahat, but the Father is with me. The same confession. Yung mga apostle, living like Jesus talaga eh. Iniwan ako ng lahat, but the Lord stood with me. Buhay na buhay kay Jesus yung relationship niya sa God the Father. Buhay na buhay sa mga apostol ang relationship nila sa God the Son. Yung love sa kanila, hindi statement, hindi chapter, hindi teaching, hindi theology, hindi Greek meaning. Yung love sa kanila is a living reality. Yung proof na love nila si Jesus unto death ay obedience. Kaagad. Kahit ang mga bishop at mga pastor at mga chairman ng mga movement at koalisyong mababagal sumunod, niloloko na mga ito sarili nila. Sila po yung hindi napapagod sa kakalaro. Isang araw, sa kakalaro nila, matidiscover nilang sila po pala yung talo sa laro. At sila pala yung nilaro ni Satanas. Sa tingin kaya ninyo, malulugod ang God the Father kay Jesus kasi Jesus po yung lazy. Slothful. Tapos may paborito po siya na ginawa niyang best friend sa mga alagad. Of course not. He lived for God and the will of God. Tatay, yung bang idolatry sa puso, hindi natatanggal sa 40 days. Kahit na 140 days ang gawin mo, hindi natatanggal yan. Renounce it. Surrender it to God. Kahit di ka mag 40 days, mawawala yan. Nagtaas po tayo ng dalawang kamay. The whole earth is filled with your glory. The whole earth is filled with your glory. Holy is the Lord. The whole earth is filled with your glory. The whole earth is filled with your glory. The whole earth is filled with your glory. Holy is the Lord. The whole earth is filled with your glory.
The whole earth is filled with your glory. The whole earth is filled with your glory. Holy is the Lord. Draw us closer to you, Lord. So close. Remove in your church, in your end-time bride, every secret idol. Take it away, Lord. Teach everyone to surrender it quickly, without delay. The whole earth is filled with your glory. The whole earth is filled with your glory. And the whole earth is filled with your glory. Holy is the Lord. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. My soul sings, my spirit shouts, with every breath I'm crying out, I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. My soul sings, my spirit shouts, with every breath I'm crying out, I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. And I will give you glory, tell your wonder story, how you rescued me. I'm the guilty one, but you sacrificed your son, the one and only. Now I stand before you blameless and holy. My soul sings, my spirit shouts, with every breath I'm crying out, I want to live for you alone.
You have captured my heart, mi corazón. My soul sings, my spirit shouts, with every breath I'm crying out, I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. Lord, I give you my whole life, mi corazón. Everybody say this. Precious Lord Jesus, I love you more than anything. First of all, and above all, with my whole being, I love you. Yesterday, today, tomorrow, and forever, you are my idol, my first, my last, and forever love. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Expect His visitation when we gather. We are living in the season of God's visitation, the greatest Holy Spirit invasion. It was prophesied by Tatay many years ago. And we are experiencing the fulfillment of that prophecy, and that is increasing. Ano pong sabi ng Lord in Luke 11:13? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Libre raw po yung God the Holy Spirit, ikatatlong persona ng Diyos. At gusto raw pong ibigay ito sa atin ng God the Father palagi. Ang kailangan daw po hingiin natin. Kaya pag tayo po'y magtitipon-tipon, lagi niyo pong inuusal, earnestly, with much expectation ng salitang Lord, dadalawin mo kami ngayon. You will fill us with your Holy Spirit. Yung hunger na kinirate mo sa mga puso namin ay isasatisfy mo. Amen. Ang sabi po ng Acts 1:14 ay ito. Bakit pong sabihin ng Panginoon in Acts 1:8 na tatanggap po sila ng kapangyarihan pag dumating sa kanilang Diyos Espiritu Santo at sila po'y magiging saksi nila sa Jerusalem, Judea, Samaria at sa buong mundo. Ang ginawa po ng mga alagad ay ito. Verse 13, as they go back to Jerusalem and entered the upper room, and they stayed there with the apostles, and that is Peter, James, John, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James, the son of Alphaeus, Simon, the Zealot, and Judas, the son of James. Ito po yung ginawa nila, verse 14. This all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Amen. Pinangako na Lord na sila po'y babautismuhan ng Espiritu Santo at kapangyarihan. Ang ginawa nila, nag-gather together at nag-pray na yung sinabi na dumating. At yun nga ang nangyari sa kanila. Do the same thing.
Sabi po siyang bisitahin tayo palagi. Let us ask Him, Lord, tinalo mo kami na nakalipas, itong dadating namin pagtitipon, itong panonood namin sa live streaming, sa LSN, sa TV, sa radio, itong dadating namin mga gathering na ito ng ilang araw tuloy-tuloy, bisitahin mo kami ng sobra-sobra, ng higit sa ginawa mo. Napakasimple pong panalangin nun. At ano pong sabi ng Bible? Ibibigay daw po ng God the Father yung Holy Spirit sa atin. So let us pray earnestly. Amen. At di lang po minsan nilang ginawa yan. Sabi na Acts 2:1 and 4, pagkatapos po nilang dalawin ng Diyos, ito po'y naulit pa. At yung ikalawa pong pagdalaw, mas matindi. Sa panahon po ito ng persecution. Sabi na Acts 4:23-31, nagtipon sila. Kinuwento po ni Peter at saka ni John yung persecution. Dinanas nila at yung threat na ginawa sa kanila ng mga Sanhedrin. At sila po'y humingi ng boldness sa Diyos para maipangaral ang Panginoon. Kasama ng mga signs and wonders. Sabi ng verse 31, and when they had prayed, tapos daw po nilang manalangin, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit. You see that? Wali na naman po silang napuspos. And they spoke the word of God with boldness. Kaya, yung boldness pong hinihingi nila, dinipain po ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng Holy Spirit. Because you cannot be bold without the Holy Spirit. Lagi kong sinasabi kanina, uulitin ko lang, hindi ka pwedeng maging malakas at maging matapang na walang kinakatakutan kundi ang kasalanan nang wala ang Holy Spirit. Kaya nung sila humingi ng boldness, ang sagot ng Diyos, infilling ng Holy Spirit. Alala ko noong 1995, simula tayong bumiyahe, napapaabot po sa akin yung mga persecution nag-aantay sa akin sa buong Pilipinas. At habang kinakwento ng mga anak natin sa telepono, yung mga persecution na yan, mga threat. Wala pa nga ako, doon na po yung mga threat. Alam ng Lord, yung cry ng heart ko. I'm not afraid. I want to be there as soon as possible. To aid my children. Kasi kung ikaw ay tatay, dapat samahan mo yung mga anak mo, especially sa ganun mga crisis. Kaya nga dapat yung mga pastor ang kasama niya, yung mga kawan hindi yung politiko, basketball player, o kung sino-sino pa. So, habang kami po yung nag-uusap sa telepono, grabe po yung bisitasyon ko mula sa langit. Yung telepono pong hawak ko, nag-umapoy sa glory ng Diyos. At yung buong katawang ko parang masunog sa grabing bisitasyon. At yung boldness po din nila natin as we travel all over the country ay hindi po kayang tapatan ni Satan. At ito po, maganda pa po rito. Nung mapuspos po sila, in Acts 2:1-4, sabi ng Acts 3:5-6, pumasok si Peter at si John sa temple para manalangin. Pero, inilig sila ng Holy Spirit na yung answers prayer nila at yung power na tinanggap nila, i-minister. At yung nga po ang Holy Spirit, meron pong lumpo ron. Magmula pagkabata, 40 years na po siyang lumpo. Now, the story, mingi siya ng limos. So, ang binigay ni Peter ay si Jesus. Sabi niya, ginto pilak, wala kami. Sa pangalan ng Panginoon, ang ibig sabihin si Jesus na samahan sa amin, ang ibibigay namin sa iyo. Nawakan niya po yung lumpo, tinayo. At yung lumpo po tumayo. At siya po ay lumukso. Nagpuri sa Diyos. Yung buong templo na puno ng papuri at pasasalamat niyo sa Diyos. Nung sila po ay nabaptize at yung ayong binasa natin, hindi na po ganun. Si Peter nagsalita pa Nung lumakad si Peter sa Agora Marketplace sa kalsada ng Jerusalem, wala pong siyang sinabi. Nabalitaan po ng mga tao
sa buong Jerusalem and other parts of Israel. Yung nangyari sa lumpo. Nilagay po nila lahat na may karamdaman doon po sa daan ng Jerusalem, sa Agora Marketplace. Marami pong tao ron. Nakita ko na po yun kasi nga 3 beses na tayo nagpunta ron. Marami pong tao kasi palengke. Doon nila nilagay yung marami may karamdaman. Ay si Peter, wala nang sinabi, lumakad lang. Yung mga may sakit, nagsigaling lahat. Kasi, pagka lagi tayong puspos ng Holy Spirit, yung miracle na ginagawa natin, pataas ng pataas. Do you love that? Do you like that? Do you want it? Then pray. Ang Diyos mismo nagsasabi, humingi kay Holy Spirit, ibibigay ko. Amen? Kaya yung miracle na piniperform po ng mga spirit-filled na mga living like Jesus people, pataas ng pataas yan. Palaki ng palaki yan. Hindi the same as usual yan. Amen. Then, ikalawa pong sinabi po niya sa akin, ay ito. Panabikan daw po natin yung revelation niya. Una yung visitation, encounter sa kanya. Ikalawa yung revelation, yung sasabihin ni tatay. Kasi sinabi ko po noon at ako'y nag-prophecy at dapat kong ipaalala sa inyo. Pag dumating na po ang end time or last days, ito na po yun, yung flow po ng revelation. Yung abundance ng revelation ay consistent. Ano po ba yung revelation? Siya po yung now word, yung rema. Ito po yung mga salitang gusto ng Diyos na ipaabot sa atin ngayon, ginagawa niya at ipapagawa niya. Kaya ngayon ang sinasabi ko sa inyo, pag si tatay nagsalita, urgent, makinig kayo, gawin natin to. Utos niya yun. Kasi kung wala siyang iutos, hindi ko naman ipapagawa sa buong ministry yun. Kasi kasalanang malaki yun. Kaya napakahalagang ma-educate niya tayo ng gusto. At pag siya po'y nag-utos, mula sa ating mga anak na mga pastor at pastora, pababa sa Living Like Jesus, chapters, congregation here and abroad, dapat lahat mabilis sumunod. Kasi kung tayo ng mga tao, ayaw nating pinag-aantay tayo eh. 2 oras ka nag-aantay dyan, sa nangako sa'yo, pupuntahan ka. Tapos hindi dumating, late, may malungkot ka. How much more ang Diyos? Amen. At ang priority natin palagi, hindi yung gusto natin gawin sa mga chapters natin, even though utos ng Diyos yun. Mabuti po yun. Magandang commitment nyo. Pero pag siya po'y nag-utos ng bago, yun ang priority natin. Dahil siya po'y connected doon sa inuutos niya nung una. Ang concern natin, hindi lang yung mga chapters natin, kundi yung buong kabuuan ng ministry. Lalo-lalo na po yung kaligtasan ng buong Pilipinas. Kasi pinapaposes niya po sa atin ng bansang ito. Kasi kahit magsipag po kayo araw-araw rin sa oras ng himala sa mga bayan nyo, hindi nyo makuha buong Pilipinas. Pang bayan nyo lang yan. Ilagay po natin sa television lahat yan pag hindi napapadali ang Pilipinas. Ilagay natin sa radyo lahat yan. Ilagay po natin sa live streaming ng ministry yan, platform natin pag hindi napabilis bansang ito. At bawat chapter ay merong part. So yun pong ibig sabihin nun. Bibindo, wala naman sa inyong ganun ng puso, pero mabuti nang mapaalalanan ko kayo. Ang laging agenda ng Diyos ay hindi lang yung isang chapter natin na kayo yung nagpapastor at nailagay riyan. It is the whole ministry here in abroad. At yung mga chapters na yan na kayo yung nailagay ng mga pastor ay part ng agenda ng Diyos. So you must take your responsibility. Kaya kung meron tayong mga anak dyan na hindi pa nagmamature at mga bagong kapatirang nagsilipat sa atin, tayong mga anak nating pastora dapat, ini-educate nyo sila. Hindi yung kadalasan, kayo po ini-educate nila, palayo roon sa mandatong pinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya ang nangyari, minsan, pag nakukorek kayo, iba sa inyo, nagja-justify ba? Why do that? Di ba kayo nahiya sa Lord? Di ba kayo kinikilabutan? Don't do that. Utos niya yan. Ano ba ipapaliwanag mo?
Isn't that ignorance? Foolishness. Dapat liwanagan mo kung Diyos ay nag-uutos siya. Amen. Alam niyo, pag walang prophetic word, mahirap mag-flow sa Diyos. There must be a prophetic word. Nakita niyo, bago nag-multiply yung konting langis ng babaeng balo sa saripat para gamitin doon sa bread na ibibake niya, yung kanyang konting flour. Bago po nag-multiply, may prophetic word na binitiwan ng prophet. Yun yung basis ng lahat ng movement natin. Bago nag-move si Joshua, patungo ng promised land, kapalit ni Moses, merong revelation ng Diyos na binigay sa kanya. Yun yung lahat ng basis ng ginagawa natin. Yun yung pagkakaiba natin sa ibang fellowship. Ang master builder po natin, si Jesus. At meron siyang master plan. Kapag pinag-aralan niyo yung letter ni Paul sa Corinthian, gumagamit siya ng metaphor. Sinasabi niya, siya isang expert builder, kagaya ng architect. Metaphor po yun. Alam niya po mag-design ng building, alam niya maglagay ng pundasyon. At ang pundasyon si Jesus. At alinsunod sa master plan ng Panginoong Hesus, yun ang kanyang sinusundan. Detalyado po yun. Yun po yung pinapaabot ko sa inyo. Yun po yung revelation. Kaya dapat nakakapture natin yan. Sinusunod natin. Kaya ngayong mga sinusugo ni tatay, mga personal intercessor, mga anak natin, committed, dedicated na magturo sa ibang mga bayan, talagang inuupuan natin yung kinakausap ng maliwanag, ito ipaabot nyo. Natutuwa akong gumugulong sila sa glory, yung mga demonyo naglalabasan, dapat bahagi ng gawain yun. Mga may sakit, gumagaling. Napupuspos yung mga anak ng Diyos. Natutuwa tayo, dapat hindi mawala yan. Pero pag hindi nyo nagawa, nadagdagan, yung naitayo natin na pundasyon at yung master plan ibinigay sa atin ng master, kulang yung ginawa nyo. Dapat, hindi nawawala yan. Kagaya ng building, kung ano na yung nailagay dyan, susundan mo yan. Hindi ka pwedeng lumihis. Tama po ba yun? Kung ikaw ay electrical engineer, alam mo rin yung ibig kong sabihin. May plano yan, kung saan mo ilalagay kuryente, hindi ka pwedeng lumihis. Or otherwise, hindi pa tapos yung building, nagkikreate ka na ng sunog. Yun yung ibig sabihin. At isang reason yun, din niya kung ba tayo nagpapadala. Hindi ibig sabihin yung mga takbo ng chapters natin, hindi maayos. Lahat ngayon maganda kasi masunuri naman kayo. Pero nakita ko na hindi nasusunod yung master plan. Kailangang sundan. At sundin. Kasi may plano siya. Yan yung perfection nating lahat. Amen. Parang pag-i-MC yan, hindi lang rito sa Central Church, sa lahat ng chapters natin. Na yung mga tatayo dyan, dapat train. Hindi ko ano lang yung masabi, sigaw ng sigaw, puro palakpakan, luksuan ng luksuan. Okay po yun. Para masaya tayo, pero masigit na mahalagang maintindihan ng mga tao yung sasabihin nila. Dahil yun ang importante sa lahat. Naiksi o mahaba, ang importante, specific at clear yung gustong ipaabot. Kasi salita ng Diyos yan. Ako nga personal, nagpipray. Alam ng Diyos yan. Lord, i-deliver mo po ako sa mga bagay na gusto ko idagdag sa salita mo. Don't allow that to happen. Kasi yung salita mo, perfect na yan eh. Wala na ako idadagdag dyan. At lalo, huwag mong payagang bawasan ko pa yan. Kasi perfect na yan eh.
Let me do it exactly as it is written, as it is presented to me. Because alam niyo yung truth, wala ka nang idadagdag dyan eh. Kaya nga infallible eh. Kaya dapat intindihin natin ang salita ng Diyos. Unawain natin. Huwag tayong kamayarihan sa maraming kapatiran na tapon ng chapter at verses napupunta sa wala. Kasi para lang ipakita, marami silang pinag-aralan, nag-aaral sila. It won't work. Follow the master plan. Amen. Kaya ngayon admonition sa atin Again, Acts 2:42. Devote yourselves to the apostles' teaching. Kasi may master plan ng Diyos. Makita niyo maraming kapatiran here and abroad. Ikot-ikot lang naman sila Marami naman talagang totoo prophecy, pero ikot-ikot lang sila kasi wala namang master plan na sinusunod. Padampot-dampot lang. Walang mandate. Kaya kahit totoo yung prophecy, totoo yung prophet, walang nangyayari. Hindi naman nagaganap ang will ng Diyos. Kasi walang master plan. Walang mandate. Wala ako alam na architect na walang drawing. May tao po ba dito? Ang alam ko, either na tatayo mo dyan, prefab, o one-story building, two-story building, o three-story building, lahat po yan may plano. Is that correct? Pinag-aaralan ng architect yan, iniisa-isa. May mga number pa yan, may mga centimeter, yung length, yung width, yung height, yung depth. Talagang detalyado po yan. Lalo na kung yung building, mataas. Doon nakasalala yun sa master plan. At pag naitayo na po yung building, hawak ng architect, katabi yung engineer. Tinitingnan. Kung yung ginawa ng mga engineer na yan, ginawa ng mga foreman na yan, at mga lahat ng may involvement sa pagtatayo ng building na yan, nasunod. Tama po ba yun? Ganito rin po sa sinasabi ko. Kaya ang flow ng revelation ay hindi tumitigil kay tatay kasi may mandate tayo. Ano niya pa sinasabing possess the land? Hindi sinabi maglundagan lang tayo rin. We must possess the land. Kaya nga nailibro yung libro Dapat kung binabasa nyo yan, ina-apply nyo na yan. Hindi titigil yung usapan na yan hanggang hindi nangyayari yung lupa na yan na panahanan natin. Yan yung sa Bible, sa Old Testament. Hindi tumitigil lang sa kakapaalala sa mga Israelite lalo kay Joshua. Hanggang marami pang lupa na hindi pa nila nakukuha. Kasi utos yun Amen. Kaya siya nagdadagdag ng mga programa sa television, radio, mga panibagong mga gamit. Kasi kasama yun doon sa master plan. Mga worker. Kahit evangelize yan, mabuti naman, marami pumapasok sa langit. Tapos wala namang mag-aalaga. So yun ang problema. You have to do it both. You win them, you raise up leaders. They go together. Kaya marami pong mga fellowship, hindi pa handa sa napakalaking anihan. At tayo po dapat ay laging handa. Kaya yung mga manual yung mga libro. Napakaraming magazine. Brochure, turo ka lang salvation dyan. Nagtuturo ka sa cell group. Full-time ka o hindi ka mahirapang maghanap ng ituturo. May manual May susundan ka. Kasi alam nyo, kahit magaling kang magturo, tama English mo, puro yung tinuturo mo, hindi lalago congregation yan. Pagkatapos maligtas ng sino man, ang kailangan po niya lumago. At para siya lumago, dapat magturo ka. At para makapagturo ka effectively, dapat may manual ka. At yung nga yung ibinigay sa inyo, ang daming libro niyan. Nag-aaralan nyo yan, stretch nyo yung spirit ninyo. Ito yung mga intercessor nating personal. Pag nag-i-MC rito, kahit offering lang nabibilis tayo malalim. Kasi pinag-aaralan nila. Sinasabi natin yung mga bagay na dapat nilang malaman, pinag-aaralan nila. Humahanap sila sa kasulatan, iniintindi nila.
Kaya lahat tayo bless, hindi pa ikot-ikot lang. Pinagpipray. Ganoon din sa mga cell group na yan. Lalo na kung pastor ka. Isa pong reason niya kung bakit maraming fellowship hindi lumalago. Kasi yung mga pastor hindi marunong magturo. Ang ginagawa lang ng mga pastor sa ibang fellowship, kain lang ng kain. At yung kinakain yung tupa. Hanggang naubos. Dapat yung pastor marunong magturo. Hindi lang puro, taas yung kamay. Receive my theology. Yan ang power theology. Submit to bishop. Dapat marunong kang magturo. Napakarami ituturo. Especially, ibinabad mo yung positive mo dyan sa Facebook ng Jesus Shield Worldwide Ministry Official. Ang daming teaching dyan. Hindi ka maubusan ng ituturo. Kopyahin mo lang yan. Pag-aralan, ipag-pray mo, tapos i-share mo. The same power, the same glory, the same miracle will happen or even greater than that. Ala kang hirap. Kaysa gumaya ka sa maraming pastor dyan, kung sino-sino kinukopya sa ibang bansa. Kaya kung ano-ano yung pinaniniwalaan niya ngayon. Kaya akala niya ngayon, nasa Great Tribulation na siya. Dahil siya nangyari sa mundo. Ngayon po yung malaking deception. Sino may gawa? Sila rin. Kung tinalaga mo yung puso at isip mo doon sa mandato, sa turo ng apostol, di ligtas ka. Tatay, paano po yung sabi ng iba? Sabi ng iba, sigurado ka ba, apostol, na yung mga tinuturo mo tiyak na ililigtas yung congregation mo? Yes, why? Galing sa Lord lahat yun. Kasi kung hindi galing sa Lord yun, di wala apostles teaching. Kaya nga mayroong Biblia kasi may apostol na sumulat at lahat ng sinulat nila riyan ay sinabi ng Diyos. Ang kausap dito. Ngayon kung nangungusap ang Diyos ng panahon nila, hindi naman siya rebulto at wala namang expiration yung kanyang pagsasalita, di magsasalita pa rin siya ngayon because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And lastly, pag tayo raw po ay nag-gather, expect daw po ninyo na yung mga pinangako po niya, gagawin niya. Lalo na pag nag-pray si tatay, dapat kayo umi-amen kayo. Maiksi prayer ni Tatay Baba, especially bumababa yung glory, yung prophetic word, binibigkas. Daman-daman yung nalilindol yung kaharian ng diablo. Dapat umi-amen kayo riyan. Ina-expect nyo magaganap yan. Kasi ito mga promise provision, ito from salvation, joy, peace, healing, health, victory, honor, glory, triumph, success, immunity, immortality, power, wisdom, understanding, perfection, unto perfection, tapos na lahat yan Ginawa na Jesus sa cross yan. At yung kanyang wino-work out ngayon with speed ay yung ating perfection. Kaya kung dumating sa punto ng buhay mong si Satan dinidisturb ka at hindi ka naging maingat sa buhay mo, nagkasakit ka, o nasubok yung pananalapi mo, kahit na panahon ng kasaganaan, hawakan mo yung mga promise provision na yan, na pag pumunta ka rito, ini-expect mo na pag si tatay nagturo at nagpray, lahat ng yan, answers prayer mo. Meaning to say, wag po tayong dadalo o manonood dyan sa live streaming natin, sa TV at radio, lalo na mga big event yung ginagawa natin dito na wala kang inaasahan sa Diyos. Huwag ka masyado magpaka-spiritual sa wala na, ako wala akong pangangailangan. Okay na sa akin si Jesus. Tama yun Wala siyang kapalit. Kaya lang marami nangangailangan ng pagkain. Marami nangangailangan ng kaligtasan.
At kung ang Panginoon mismo ay nagmultiply ng tinapay at isda at may hiningi, dapat naintindihan mo yun. Pakilakas yun naman yung palakpak nyo. Kasama yun sa pagiging living like Jesus mo. Hello? Napakarami may problema riyan. Kailangan ng counseling nila. Kailangan nila ng counseling mo, ng karunungan mo mula sa Lord. Tapos na lahat yung pangangailangan mo yan. Kaya pupunta ka sa pagtitipong may ini-expect. Especially, nag-first fruit ka. Purihin ang Panginoon. Pinulpil mo yung mga bawat pledges mo sa mission travel, sa dwelling place, sa TV, luma o bago. They expect to be blessed. Tapos, alam mo naman, kada gawain, may mga offerings. Wala pang prayer, wala pa tayong pagtitipon, punta ka pa lang rito, nakahanda na ibibigay mo, nagpapasalamat ka lang sa Lord. Lord, salamat po. Wala pa yung bigayan, blessed na naman ako kasi pag dumating na po yung oras ng bigayan, may mag-i-exhort o wala, I will give my best. At kung ikaw naman ay may karamdaman, nanalangin na si tatay, huwag mo lang pakiramdaman yung pakiramdam mo kung ano yung pakiramdam mo. Ang una mong gawin, maniwala na sinagot ako ng Lord at ikaw ay pinagaling niya. At pagkatapos mong maniwala, saka mo ngayon pakiramdaman yung pakiramdam mo. Amen? Marami po kasing nasayang na gawain ng Diyos na wala tayong ini-expect. Ininihan niyo po ako. Mingi ka dyan ng mga kaluluwa. Di expect mo, pagpunta mo ng bahay-sambahan, mga hiningi mo, makikita mo riyan. Yung mga pinaloob mo. Amen? Inindihan niyo po ako. Alam niyo, lahat ng lumapit sa Lord sa Bible na may inaasahan, umuwi po silang dala-dala yung inaasahan nila. Alam niyo, meron pong statement ng Lord na napakasarap pong pakinggan. Napakasarap. Especially pinaniniwalaan mo. Yun po yung nasa Matthew 9:28, 29. And Jesus said, according to your faith, you will receive. Now, kung yung statement na yan, ni Jesus ay pinaniniwalaan mo, may hinihingi ka sa Kanya at yung faith mo itatanggapin mo sa Kanya, siyang may sabi, hindi ako. Sabi niya, you will receive. Open heaven po yan. Ayaw mo naman ng pera, marami ka ng pera. O ano ba yung gusto mo? Lord, I want to be like you. Kailangan makapture ko po yung sasabihin ni tatay kasi galing siya sa glory. Alam kong kausap mo siya. Araw at gabi, dinadalaw mo siya, nagpipray siya, hindi siya naglalaro. Hindi. Buksan mo yung isip mo, maintindihin ko. Yung sasabihin niya, ipasok mo sa buong katauhan ko, Lord. I want it. I want to be like you. Kaya pagdating ko sa gawain na yan, tatalawin mo ko. Yung revelation maririnig ko. At yung expectation ng puso kong to be like you will come to pass. Amen. Ang sabi niya, He will supply all your needs. Not some, not few, not many, but all. Amen. Naintindihan niyo po ako. Tapos nagpa-prayer request ka pa dyan. May mga larawan ka binigay kay tatay. Minsan, cellphone, pinag-pray. You must believe na sinagot ng Diyos yan. Tapos yung faith mo soaring high. Nag-thank you offering ka na. Di lalong answers prayer ka. Ako mismo personally,
Hindi ako tatayo magmula nung ako'y naligtas, magti-38 years ago na. Wala ko in-expect sa Lord. In-expect ko, dadalaw siya. Kaya nga tayo nagpipray. Kaya nga tayo nag-aayuno. At yung ipinangangaral ko, hindi babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Sa gusto ng Diablo, may mangyayari sa inyo at may mangyayari sa kaharian niya. Ito, linggo-linggo na. Nang maaga, kada turo ko rito, ilang weeks na po ako nagtuturo, hanggang maaga. Puno na excitement. Kahit minsan inaanto ka pa, Lord, salamat po, ikaw lakas ko. Baliwala ito, tatayo tayo. At lahat ng may sakit pag-aagalingin mo. Wala po ko alam na ako ito mayo rito kada linggo ng umaga na nagpunta yung mga may sakit dito, umuwing bigo. Lahat po na nagpunta, gumaling. Ay, pumalakpak mga tao rito. Hindi lang po umaga yan, pati hapon. Hindi lang po yung mga tao rito, pati doon sa Zoom. Hindi lang po sa Zoom, pati po yung nasa telebisyon. Hindi lang po yung nasa telebisyon, pati po yung nasa radyo. Hindi lang po yung pati kapitbahay natin. Wala akong kausap dito. Hindi lang po yung pati po yung nakakasalamuha natin kung saan po tayo nakikita na nagpapapray po sila sa mga handaan na yan. Bababa ka ng aeroplano, dadaan ka ng immigration, dadaan ka ng x-ray. Lahat po sila pag nagpapray, lahat ay pinagagaling ni Jesus. Di ba napakagandang gawain yan? Wala ka pa. Sa auditorium na to, binubuksan pa lang yung ilaw, kinikilabutan ka na. At magsimula po tayo magtipon-tipon at nagsimula pong mag-pray. Yung mag-opening prayer. At nagsimula ng kumantang Living Like Jesus Worshipper. Nagbago yung atmosphere. Dati liwanag lang, ngayon may usok na. Tatay, ano po yung usok? Wala namang sunog. Hindi mo ba alam na pagka dumating ang Diyos at sinabi, siya po ay dumating in a form of a cloud, ang makikita mo ay usok. Tapos, huwag ka nang magtaka. Yung lahat na nasa ibabaw, hindi naman mapuputi, kayo manggi, pero maliliwanag ang mga muka, makikinis mga muka. Anong tawag doon? God's possess. Pag nakakita ang Diyos ng ganyang church, ipagmamalaki niya sa buong mundo yan. At yan ang ayaw makita ng Diablo, sapagkat alam ng Diablo, yan ang tagawasak ng kanyang teritoryo. Meron man pong panahon na manabig po kayong lahat mga anak hirin abroad na maging kagaya ng Panginoon. Araw at gabi, I pray ngayon ha. At gaano man kalalim yung naranasan nyo, gaano man kataas yung karanasan ninyo, mabuti po yan, but please let me say this to you. Huwag kang masatisfy, desire for more dahil lang Diyos mo ay unlimited. And again, pag binigyan kanya ng bisitasyon at mas mataas sa karanasan, believe me, kung dati ang hinahawakan mo lang ay barangay, ngayon po ay bayan na. At lahat ng himalang gagawin mo ay hindi ordinaryo. Siya po ay remarkable, unusual, unforgettable, incredible, accelerating, and beyond imagination. At pag may nakita ka, puri ang imposibleng bagay, isa lang ang sagot mo, nothing is impossible with my God. We will do it. We will do it. And my God said, because I believe, nothing is too hard for me to do. Dati nun, limitado ka pa. Ngayon, wala ka ng limitasyon.
Dati na marami kang gustong kasama para may magawa ka. Of course, tama naman po yun. Kaya lang, minsan mga kasama mo hindi available. Late. Antay mo pa. Yung mga tao namamatay na ngayon, hindi na ganun. Purihin ang Panginoon. Late sila o hindi sila late. Ang importante kasama kita, Panginoon Sekretaryo. Halika, baliktarin natin itong hospital na to. Halika, baliktarin natin itong barangay na to. Halika, baliktarin natin itong kalsadang ito. Halika, Panginoon, lahat na may sakit dito, pagalingin natin, lahat ng pulis, palayain natin, lahat ng patay, buhayin natin. Naintindihan niyo po ako. Dapat lahat ng church sa buong mundo ganyan. Hindi lang Christ-centered or centered. Hindi lang yung mind ay Jesus conscious, but operating in the mind and the heart of God. Sabik po ang ating amang sumasalangit, awitan natin siya nang galing sa puso natin na may luha sa mga mata. Antang I love you, Lord, wala kang luha sa mata. Hindi ka nasasabik sa Kanya. Na para bang hindi mo siya na-miss. Pero ang totoo, maraming beses mo na siyang na-miss. Huwag tayong matakot magbayad ng presyo kung meron mong babayaran. Dahil ang tubong, tutubuin mo. Sobra-sobra sa kinabukasan mo. Ang lagi nating consciousness at concern dapat si Jesus. Ihatid natin sa mga tao. Ay, itong babae na agasan ng dugo. Alam po niya yung penalty ng paglabas niya. Alam niya po yun. Sa Jewish culture, bawal lumabas pag inaagasan ka ng dugo. Unclean ka. Parang ketong po yan. Meron pong consequences yan. May parusa yan. Pero alam niyo istorya. Sa Mark 5:25-34, siya po'y lumabas. Hindi lamang po sa kukunting tao sa lugar na yan. Public places, makapalang tao doon siya nagpunta. Bawal po yun. Dahil siya po'y marumi. Inaagasan ng dugo. Ala po siyang pakialam sa oposisyon. Ang mahalaga sa kanya, si Jesus. Ngayon natutuhan ko sa Lord Kaya yung Diablo, takot kay Apostol Renato Carrillo yan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung lahat ng batas ng Diablo, hindi ko sinusunod. Tayo lang pwedeng magbawal sa Diablo, period. May tao mo ba dito? Sabi ko, tayo lang ang pwedeng magbawal sa Diablo. Sabi ni nanay, paano naman gagawin mo sa lugar na to? Ay di magliligtas pa, bawal dito, wala akong pakialam sa batas ng Diablo. Ang Diablo dapat sumunod sa batas natin. Yung isya ng pera, a small thing in the eyes of God. Yung pagbibigay mo ay lousy, it's nonsense. Ang major thing ay si Jesus. Yung will ng God the Father. Nababa na siya. At ang pagbaba niya hindi slow motion. Bigla. Kaya masarap mabuhay araw-araw na yung best friend mo at idol mo ay si Jesus. At ang nakikita sa mga post mo, hindi ikaw. Kaya wala naman naliligtas pag ikaw nakikita nila.
Lagyan mo ng puro Word of God dyan para maraming pumasok sa langit. Expect these things when we gather together. God in the beginning, God in the middle, God in the ending. God is everything. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.